Guys, meron po tayong ipapaabot sa inyo, no? Kasi ipinatawag po tayo ni tatay. Tatay na duwende. Gusto po niyang ipaabot sa inyo. Kasi meron po tayong ipaabot sa tungkol po ito sa mga safety na mga lugar. Baka po isa na po doon sa mabanggit na tinitirahan po ninyo ngayon, no? Ang pangalanan po ng ating kaibigan. Kasi yung The Big One ay napaka-delikado. Kahit po ay hinulaan po ng ating kaibigan na nakita po nila yung impormasyon na ito na lumipat po talaga ang nakikita po nila na Big One doon sa ibang bansa. Pero ngunit hindi tayo magpakampante. Kaya babanggitin po ng ating kaibigan, baka isa na po doon sa babanggit po niya ng mga lugar, baka po doon kayo nakatira ay napakaswerte ninyo. Kaya ito po ang ating itanong sa ating kaibigan po kung saan po mga lugar na kanilang nakikita na safety po, no, tay? Oh, salamat po. Mo gid ninyo nakita nga mga lugar na safety. Sino po itong nagpapaabot sa inyo nito, tay? Ang trabaho po nila doon sa Karian, guys, no? Hindi lang po ang sarili po nilang kaligtasan po doon, kundi pati dito sa ating mundo, no, tinitingnan po nila kung ang mga tao na lalo na po yung mga kaibigan po natin na nakapagkaibigan po ng tulad natin, no, yun po ang kanilang priority para po ay makita din po nila yung kalagayan po ng mga kaibigan po nila dito sa mundo natin, guys. Kaya ito po talaga ang kanilang gustong maitulong. Ito po ang pinangalanan po ni tataya. Number 1 po, ang pinaka-safety dito doon sa Laak, no? Kasi yung Laak, guys, at saka doon sa Agusan ay napakaganda po yung lugar na yan, no? Kasi maraming mga kahoy dyan, at saka kung maglilindol man ay malayo po sa dagat, no? Hindi po tulad po sa binabanggit po nila noon na yung malalapit sa karagatan, yun po ang hindi safety. Asa patay? Wow! At saka doon po sa Talaingod, napaka-safety din po dyan, no? Natirahan. Kung sino man yung mga followers natin dyan, swerte po kayo. Yung Talaingod ay safety, isa din po sa safety. Ito yung binabanggit natin dito, guys, Davao del Norte po ito, ha. Dito sa amin tayo, ulitin natin kung ano po nakikita po yun dito. Safety po ba dito? Isa na dito sa aming lugar ang pinaka-safety na tirahan, no? Gusto kong ipaabot sa inyo kung safety po ba doon sa Davao, Jinsan, at saka doon sa yung kahit malapit po sa karagatan, baka mayroon pong mga safety pa doon tayo na makikita po ninyo. Ay nako, pasensya na kayo, guys, ha, hindi po talaga safety, no? Mahirap po talaga na sabihin natin safety kasi po malapit po talaga sa dagat po talaga. Kasi pag naglindol, no, at saka pag may mga tsunami ay yung mga lupa na nasa taas-taas po pwede pala yung na mahihigop, at saka lumalaki po yung mga butas, no, magbiyakan, no. Hindi pa rin safety, guys, no. Pasensya na kayo. Doon po sa Manila, tay, kung meron po pang safety dyan. Ha? Uy, guys, mayroong ipinapaabot si tatay, no? Mayroong isang lugar po doon, probinsya, doon sa Pangasinan, no? Mayroon pong nakita si kaibigan na area na safety po. Doon sa mayroong mga part po ng mga kakahuyan dyan po, no? Napakaswerte nyo kung sino man po yung nakatira doon po sa may medyo may mga kahoy pa doon na nabilin, naiwan, na nakatayo ngayon. Safety po doon, no? Oo, tay, dito sa kuan, tay, gusto kong malaman, tay, dito sa Asaba. Gusto kong banggitin yan, marami po akong followers doon. Asa Cotabato, yun pala, ha? Isa na po yung Cotabato ay
isang lugar din po ay safety po doon. Kasi po alam mo ba guys kung bakit nasabi ng ating kaibigan, marami po tayong mga tao na nakapanood sa atin na nagbumamgit na gusto po nila na itanong din. Ngayon, hindi po natin na inaasahan na ito po ay natumpak na ipaabot ng ating kaibigan, no? Sila po talaga ang nakakita dito sa safety. Kasi yung Cotabato ay isa din po ito sa safety na lugar dahil po ay napakalaking bukirin po doon, no? Pero meron pong nakita ng ating kaibigan na medyo may matatamaan po ng malalaki na mga pag ito ay tag-ulan, no? Yung baha, no? Doon sa mga mababa na area. Pero yung the big one po talaga guys, kapag ito ay mangyari sa atin, kasi yung the big one na pinakapangalanan po nila, ang tinutukoy po dito, no? Ay yung lindol po talaga ang pinaka dito, pinaka punterya po dito, no? Sa lahat po ng mga nabanggit po natin ng mga lugar kung saan po ang mga safety, gusto kong malaman po ninyo doon sa Agusan kung isa na ba dito sa safety, kaibigan? Mayroong part dyan sa Agusan na safety. Pwede bang banggitan natin tayo kung alam mo ba ang lugar na yan? Agusan pa ba yung Milali? Doon sa Milali daw, no? Safety din po yan. Sana meron tayong mga subscriber dyan sa Milali. Safety po sa Lindol. At saka, gusto kong malaman tayo kung sa Manila, kung naabay area di ang safety pa. Meron pa bang safety dyan sa Manila? Kahit naman, pasensya na kayo guys ha. Doon po talaga sa Manila, no? Inulit ko ito kasi gusto kong mapanood ninyo. Wala jud di ay. Lalo na doon sa city, no? Wala talagang safety po doon. Patawad po. Meron mang mga safety na binabanggit natin, probinsya po yan, no? Yung malalayo po sa dagat. Kasi sa Pangasinan ay medyo may kalayuan po yung dagat. Mas maganda po talaga yung nakatira sa bundok. Pasensya na po kayo kung hindi man naisali po yung mga lugar nyo. Sa lahat po ng gustong magtanong pa sa atin, pwede kayong kasi hindi ko po kilala yung mga lugar niyo na tinitirahan po, hindi ko ano pong mga pangalan. Kasi para po babanggit natin sa ating mga kaibigan na may open po natin sa kanila at patingnan po nila. Kasi ang ipinapaabot ng ating kaibigan, no, dito sa amin, lugar namin, no, safety po talaga, no. Kung landslide lang, hindi naman po totally ay rolling naman kundi amo ang kuan area, dili man ingon nga taas ba. Kaya baka meron kayong mga suggestion po diyan na pwedeng maipaabot ninyo para po ay maipaabot sa ating mga kaibigan para po ay panatag kayo. Basta ang sinasabi ng ating kaibigan, lahat po lang malapit sa dagat, lahat po wala talagang safety. Kapag naglindol ito, kapag ito ay naging tsunami, pag nabiyak po yung lupa dyan, hihigupin yan. Ang lalabas po dyan, tubig na galing sa dagat. Yun po ang pinakamahirap po doon sa malapit sa karagatan. Kasi po, alam po ba ninyo, kaya nasabi ng kaibigan natin, kung bakit wala pong ligtas po sa malapit sa dagat? Sige tay. Tama po kayo. Dahil po, yung tinitirhan po nila, lalo na sa malapit sa dagat, mayroong tubig dyan sa ilalim.